Good day! Lakas ng ulan ngayon. Buti na lang marami tayong rain collector. Ayan, siyempre, gagamit tayo ng waterproof na enclosure ng outlet para hindi nababasa. Ayan tayo ngayon ang weather, Tapos, dahil umuulan na rin, guys, sayang naman kung hindi nyo kokolektahin yung ulan. So, meron tayong doon, lapit natin. Ayan, yung alulod doon, papunta dyan. Tapos, ayan na, rain collector, rain collector. Rain collector. Ayan, nakakonect yan dyan. Ayun na, sobrang lakas ng ulan. So, paano yung setup ng rain collector ko? Tingnan natin, ha. Wait lang. Ayun yung sinasabi ko na meron akong overflow. Ayun, may butas doon na orange. Yan yung overflow pag hindi kinaya nitong nasa kanan. Para sure na hindi ako ma-overflow dito sa gutter. Kasi inside gutter to, bawal mag-overflow dyan. Tapos, doon naman sa dulo, kung mapapansin nyo, pagbaba sa rain gutter, dito yung rain collector sa baba. Naka-letter T yan. Pero pag nasagad dyan, may overflow pa rin. Kasi parang hindi ma-overload yung pipe ko. Tapos, yung mismong tangke, bukas yan. So, nag-overflow siya, diba? Ibig sabihin, punong-puno na yan. Tapos, ayun si Bocho. Ayan. So, dami ko ngayon tubig. Mga pandalawang linggo to. Alright. Ayan. Sayang naman, di ba? So, ito, lalagyan ko ng alulod din yan. I-rain collector ko yan. Para, hindi sayang yung ulan. So, kung nasa ganito kayong probinsya, malinis ang hangin, malinis ang ulan, kolektahin nyo na. Yon. Maulan, maulan. Ang trade-off lang, pag ganito ka dilim, hindi nagcha-charge ang ating solar. So mamaya pa yan, pag lumiwanag na. Yun lang muna. Bye-bye!